5 taon matapos ang unang COVID-19 outbreak sa China, nagdeklara na naman ng health emergency ang naturang bansa ayon sa ulat dahil sa pagkalat ng panibagong respiratory virus na may mga mala-COVID na simptomas. Ito di umano ang dahilan kung bakit napupuno ngayon ang mga ospital ng bansa, pati ang mga crematorium. At ayon sa latest report ay kumalat na rin ito sa Hong Kong, Indonesia at India. Kaya hinihikayat na ang mga mamamayan ng China na magsuot ng face masks at mag-ingat sa kanilang paglabas sa mga matataong lugar. Ngunit ipinagkibit-balikat lamang ito ng pamahalaan ng China at sinabing walang katotohanan ng mga balita. At wala ring ulat ang World Health Organization sa balitang ito. Wala silang nabanggit na health emergency na nangyayari sa loob ng bansa base sa mga pulong at interview nila at hindi ito na isa publiko sa labas ng China kundi dahil sa ulat ng mga respetadong news outlet kagaya ng Reuters, The Economist at The Independent, pati na rin sa pamamagitan ng mga social media posts. Anong klaseng virus ito at gaano ito kadelikado? Ano ang ginagawang hakbang ng Chinese government upang ito ay maagapan? Nanganganib na naman bang maulit ang pandemya na kumitil ng buhay at nagpahirap ng maraming tao sa buong mundo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Tumataas di umano ngayon ang kaso ng isang panibagong respiratory viral infection sa China na naging dahilan ng pagkakapuno ng mga ospital sa bansa at sanhi ng pag-aalala ng publiko na baka isa na naman itong outbreak tulad ng COVID-19 noong January 2020. Una itong namataan sa northern provinces ng China at ang mga unang naiulat na tinamaan ay karamihay mga bata at matatanda. Kumalat ang video sa internet kung saan makikitang dumagsa ang mga pasyente sa mga ospital at ang mga kawawang magulang na nakapila at naghihintay upang ma-admit ang akay-akay nilang mga anak. Isang pamilyar na senaryo ayon sa mga komento ng mga netizen sa umpisa ng COVID-19 outbreak sa parehong timing na umpisa ng taon at kasagsagan ng taglamig. Ayon sa isang local news report, isang bagong virus na HMPV o Human Metapneumovirus ang dahilan dito. At ang virus na ito ay nagiging sanhi ng mataas na lagnat, ubo, sipon, hirap sa paghinga at pneumonia sa sinumang kinakapitan nito na tila ba may hawig sa mga simptomas ng COVID-19 noon. Bilang tugon, ang National Disease Control and Prevention Administration ng China ay gumagawa na di umano ng mga hakbang upang matutukan ng mabuti at makontrol ang pagkalat ng naturang virus na hindi pa nila matukoy hanggang ngayon kung saan ang pinagmulan. At kagaya ng inaasahan ay sinabi ng health authorities ng China ay walang dapat ikabahala dahil bahagi lamang ito ng mga sakit na lumalabas tuwing sasapit ang taglamig sa bansa. Ngunit kabaliktaran di umano ang reaksyon dito ng ibang mga mamamayan ng China na tila ayaw nang maulit ang nangyari noong COVID-19 outbreak. Tulad ng COVID virus, ang HMPV ay isa ring viral infection na umaatake sa ating respiratory system. Maaaring mahawa ang kahit anong edad, ngunit mas vulnerable ang mga matatanda at mga bata na below 5 years old. Ang HMPV ay unang naiulat noong 2001, hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo tulad ng Netherlands, UK, Finland, Australia, Canada at maging sa US. Bagamat hindi pa ito noon nakategorize bilang isang virus ayon sa mga medical expert. Aktibo di umano ang virus na ito tuwing taglamig kaya hindi nakapagtatakang maraming kaso nito sa China dahil sa panahon ng bansa na malamig lalo na sa northern part kung saan kalat ito ngayon. Bukod sa tipikal na simptomas, nauuwi rin sa bronchitis at pneumonia ang epekto nito sa mga taong may mahinang immune system. Samantala, dagdag pa ng mga eksperto, tinatayang aabot sa 3 hanggang 6 na araw ang incubation period ng virus sa ating katawan bago ito magpapakita ng mga simptomas at mas malaki ang tsansang mahawa ang sinuman kapag nagkaroon na ito ng COVID-19 infection dati. Kaya pinag-iingat nila ang mga taong may kasaysayan ng COVID dahil wala pa di umanong antiviral therapy o vaccines upang ma-prevent ang HMPV. Bukod sa pagsusuot ng masks at social distancing, nag-issue na rin ang Chinese Health Ministry ng kautusan na palaging maghugas ng kamay at siguraduhing malinis ang mga ito bago ilapat sa mata, sa ilong at sa bibig. Ganon din ang pagtatakip tuwing bumabahing o umuubo. Ayon sa karamihan, tila ba isa itong mapait na paalala sa pinagdaanan natin noon sa kasagsagan ng pandemya. Ito ay ayon sa komento ng mga tao sa internet. Bagamat ang HMPV at SARS-CoV-2 virus na nagiging sanhi ng COVID-19
ay kabilang sa magkaibang grupo ng virus. Ang epekto nito sa katawan ng tao ay identical o parehong-pareho na malubhang inaatake ang respiratory system. Marami ang naniniwala na nagiging aktibo ito ngayon dahil sa malamig na panahon. Lalo na ngayong buwan ng Disyembre hanggang Pebrero at Abril. At tulad ng COVID, mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing at close contact sa taong may dala nito. Gayunpaman, isiniwalang bahala lamang ito ng mga Chinese health authorities ayon sa ulat ng businessstandard.com. Sa kabila ng pagdagsa ng mga pasyente sa mga ospital na may bitbit ngang mga bata at sinabing normal lamang ito tuwing taglamig. Wala raw katotohanang marami na ang nasawing matatanda na edad 40 hanggang 80 dahil sa virus. At ang balitang napupuno na ang mga krematorium sa bansa ay wala rin daw katotohanan. Pauso lamang daw ito ng mga individual na gusto lang manira at mag-post ng video sa mga social media platform. Dagdag pa nila na mas kakaunti ngayon ang nauospital dahil sa naturang virus kumpara noong isang taon. Ngunit ayon sa mga eksperto, ay ganito rin naman ang pahayag ng China dati sa umpisa ng pandemic. Kaya nananawagan sila sa World Health Organization na manghingi ng datos sa China upang ipaalam sa mundo at maging handa naman ang ibang bansa upang ito ay maiwasang kumalat. Subalit, ayon sa WHO, hindi lamang sa China ang may pagtaas ng kaso ng respiratory diseases dahil maging sa ibang malalamig na bansa rin. Sinang-ayunan agad ito ng China's National Disease Control and Prevention Administration at sinabing huwag agad maniwala sa mga napapanood na video sa internet. Wala di umunong matibay na ebidensya na sumusuporta na totoo ang mga videos na ito. Dagdag pa nila. Pero matatanda ang matagal na ring nanghihingi ang WHO ng datos mula sa China tungkol sa totoong pinagmulan ng COVID-19 virus. Subalit maging ito man ay hindi pa rin kumpleto at malinaw ang sagot hanggang ngayon. Ayon sa mga Foreign Health Organization na nagmumonitor dito simula pa noon. Naiulat na rin na may mga kaso na ng HMPV sa Hong Kong at Indonesia. Ngunit nagbigay ng pahayag ang pinuno ng Indonesian Health Ministry na si Budi Gunadi Sadikin na oo nga't totoo na meron ring naiulat na kaso sa Indonesia. Ngunit ayon sa kanya na wala raw dapat ikatakot ang publiko dahil hindi raw deadly ang naturang virus kahit wala pang vaccine dito. Dahil matagal na raw itong kumakalat sa buong mundo simula pa noong 2001 bago pa magkaroon ng COVID-19 pandemic. At ayon pa sa kanya na pamilyar na ang immune system ng katawan ng tao sa naturang virus. Ngunit sa kabila nito ay mahigpit raw nilang binabantayan ang paglabas-pasok ng mga pasahero sa kanilang bansa, lalo na yung mga biyaheng China dahil ayaw nilang kumalat ito at maging sanhi ng dagdag na panik at problema sa buong bayan. At marami naman ang sumang-ayon kay Budi Gunadi Sadikin dahil ayon sa ibang doktor ay una pang nadiskubre ang virus na ito noon pang 1958. Bukod sa Indonesia ay may napapabalita ring may 3 kaso ng HMPV sa mga probinsya ng India na pawang mga kabataan at ang isa pa nga ay sanggol. Kahit nagtataka ang mga otoridad roon kung paano nagkaroon ng virus ang bagong panganak na wala namang travel history ang mga magulang. Kaya't pinag-iingat nila ngayon ang kanilang mga mamamayan na nag-uumpisa na ring magsuot ng mask. Dahil sa daming naapektuhang tao sa India noong COVID-19 pandemic, medyo praning na rin ang gobyerno nito at pinag-utos ng health ministry nila na maging proactive ang mga mamamayan upang maiwasang kumalat ang naturang virus. Bukod dito ay puspusan din ang kanilang pagmumonitor ngayon sa sitwasyon ng China at sa daloy ng pasahero at biyahero papasok at pabalik ng India mula China. Ganon din ang pakiusap nila sa World Health Organization na pressure rin ang China na maging transparent sa totoong sitwasyon sa loob ng bansa ukol sa virus upang wag maulit ang nangyaring COVID-19 pandemic na tila pansamantalang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo at kung saan maraming buhay ang nasayang. Maaalalang sinisisi noon ng India ang China sa matinding sinapit ng kanilang mga mamamayan sa kasagsagan ng COVID pandemic dahil sa hindi di umano paglabas ng China ng totoong impormasyon ukol sa virus. Dapat sana ay nakapaghanda sila at ang buong mundo. Mas lalo lamang itong dumagdag sa namumuunang tensyon sa dalawang bansa dahil sa agawan ng teritoryo. Kaya dahil dito, bukod sa naturang virus, ay masinsinan ring binabantayan ng India ang plano ng China na magpapatayo ng dam na magiging pinakamalaki sa buong mundo dahil labag daw ito sa kanilang napagkasunduan. Ang Brahmaputra Dam Project na magkakahalaga ng $137 billion ay magiging pinakamalaking mega dam project sa kasaysayan na mas malaki pa sa Three Gorges Dam sa China ngayon. Ang problema nga lang, ayon sa mga ulat,
ay hindi na-inform ang India sa naturang proyekto na siguradong may negatibong epekto sa water supply ng kanilang mga bayan na malapit sa naturang lugar. Bukod sa India ay maaapektuhan rin di umano ang daloy ng tubig sa Bangladesh na dependent sa freshwater source ng Himalayan region kung saan itatayo ang naturang dam. Dahil tsak nabababa ang water level sa mga pamayanan na dependent sa Brahmaputra River sa kanilang pagsasaka at pangingisda na dito rin nakasalalay ang kanilang pamumuhay. Ngunit ayon sa Chinese authorities ay maigi nilang pinag-aralan ang impact ng naturang dam at isinaalang-alang nila ang mga bayan ng India at Bangladesh sa kanilang pag-aaral. Pero marami mga eksperto ang naniniwala na isa na naman itong proyekto na gagawin ng China na mas makikinabang ang kanilang bansa kaysa sa iba. Yan ay dahil malaki di umano ang shortage sa supply ng enerhiya ngayon sa China sa kabila ng kabi-kabilang pagtatayo ng gobyerno ng power plants at naglalakihang dam. Kahit walang formal na bilateral agreement sa pagitan ng India at China na pagkasunduan na ng dalawang panig dati, ang paghahati sa water resource sa Brahmaputra River. Ngunit ayon sa mga eksperto ay tila blindsided o walang malay ang India sa biglaang plano ng China na pagpapagawa ng higanteng dam na siguradong may epekto sa kanilang ilog. Ang mas malala pa ay malapit ito sa pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa, ang Arunachal Pradesh Province. Pati ang mga Tibetan at Chinese farmers na nagwelga bilang pagtutol sa pagpapatayo ng naturang dam ay inaresto at di umano'y binantaan ng Chinese military na ikukulong kapag ito ay muli pang mag-conduct ng mga rally ayon sa ulat. Bukod sa naturang dam ay umaalma rin ang India sa dalawang bagong probinsya o county na ia-annex ng China bilang bahagi ng kanilang bansa. Ang dalawang lugar ay matagal ng bahagi ng Ladakh province na teritoryo ng India. Nagsagawa ng diplomatic protest ang India sa pamunuan ng China bilang pagtutol dito. Subalit tila hindi sila pinakinggan dahil inanunsyo na ng Chinese news agency na Xinhua noong Disyembre. Natuloy na nga ang planong pag-establish ng dalawang bagong lugar na sakop na ng People's Republic of China na tatawagin nilang Heian County at Hekang County. Ayon sa Indian Ministry of Affairs spokesperson na si Randir Jaiswal, balak nilang maghain ng reklamo sa International Court, subalit marami ang naniniwala na hindi rin naman ito pakikinggan ng China. Kaya sana lang ay hindi mauuwi sa malaking gulo ang naturang aksyon ng China. Maaalalang matagal nang may girian ang mga tropahan ng China at India sa nasabing border at ilan na ring sundalo sa dalawang panig ang nasugatan at napatay sa paglipas ng mga taon. Patunay lamang ito na walang tigil ang China sa pag-expand ng kanilang mga teritoryo mula South China Sea at sa kalawakan ng India, Tibet, maging sa Mongolia. Ayon sa mga eksperto, bahagi ito ng strategiya ng China upang mas lalong magkaroon ng bentahe sa larangan ng natural resources, komersyo at digmaan. Yan ay dahil malaki ang disadvantage ng China pagdating sa kanilang heograpiya na na-corner ng maraming bansa tulad ng India, Mongolia, Kazakhstan at Russia sa itaas at mga isla naman ng Japan, Philippines, Taiwan at Malaysia sa bandang ibaba. Kitang-kita ang pag-expand ng China sa kanilang teritoryo ayon sa mga eksperto sa bagong nilabas nilang mapa na makailan lang na inalmahan ng maraming bansa kasama na rito ang Pilipinas. Ngunit kahit sa ang international court pa, maghain ng reklamo ang mga bansa tulad ng India at Philippines. Ganon din ang Tibet. Tila nagbibingi-bingihan lamang ang China sa mga reklamong ito at patuloy pa rin sila sa pagtatayo ng mga struktura sa disputed territories na ito. Kaya ayon sa mga eksperto, bagamat lumalakas man ang puwersa militar ng China ay hindi nakapagtatakang lalo ring dumadami ang mga kalaban nito. Kasama na rito ang ating bayang Pilipinas. At ito nga ang sinasabing dahilan kung bakit nagpapalakas na rin ang Japan ng kanilang militar sa pamamagitan ng paglabas ng pinakamalaki nilang military budget sa kasaysayan dahil sa bantang dala ng China at North Korea at sa pang-aangkin ng China sa isa nilang isla, ang Senkaku Island, na matagal nang nasa loob ng kanilang teritoryo. Bukod rito ay pinapaigting din ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea na nagkaroon ng matinding lamat dahil sa World War II. Ang Japan din ang isa sa mga nagpropose na magkaroon ng Asya ng samahan na tulad sa NATO upang pantapat sa China at North Korea. Subalit ayon sa mga eksperto ay mahirap na mabuo ang ideyang ito dahil na rin sa kabi-kabilang kinakaharap na issue ng bawat bansa sa Asya. Pero marami ang naniniwala na ito lamang ang tanging paraan upang magdalawang isip ang China na mang-agaw ng teritoryo sa kanilang mas maliliit na kapitbahay sa Asya.
Kaya bukod sa pananalot ng China sa Asia, lalo na sa Pilipinas, ipagdasal natin na sana ay hindi na kumalat pa ang HMPV virus. At maagapan na ito habang maaga. Dahil sino ba naman ang gustong maulit ang COVID-19 pandemic na isang mapait na yugto ng kasaysayan ng mundo kung saan marami sa ating mga kaibigan, mga kababayan at mahal sa buhay ang nawala. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.